Paso na po ngayon. So, mabilis yung panahon, kaya naman mabilis din tayo. Updated tayo doon sa mga nangyayari para hindi tayo mag-iwanan. And of course, hindi sa lahat ay sa salita ng Diyos. This morning ay nasa episode 9 na tayo. Pag-alala natin yung Trinity. Ang ating teksto ay mula doon sa Matthew chapter 3, verse 16 to 17. Sabi doon, as soon as Jesus was baptized, he went out of the water, and the moment heaven was opened, he saw the Spirit of God. And a light came on him. Voice from heaven said, "This is my son, whom I love. With me, I am well pleased." Kalahin po ng Diyos ang kanyang mga salita. Number one, what is Trinity? Alam nyo, maraming mga grupo yung nagtatalo-talo tungkol dito sa Trinity. Kasi, sabi mo iba, wala ka namang mababase sa Bible ng Trinity. Wala talaga ng Trinity, mga word mabasa sa Bible. Ang kailangan natin ay yung context na tinatawag para makita natin yung meaning ng Trinity. Kasi maraming mga nanay ay hinahanap yung literal na Trinity. No? At yun yung nagiging problema minsan sa kanilang pananampalataya. But, thank God kasi naniniwala tayo sa Trinity. Hindi po ba? Naniniwala tayo doon sa tatlong persona ng Diyos. So today's lesson, ano ba yung ibig sabihin ng Trinity? In Bible Dictionary, sabi ng Trinity, the unity of three persons and the one God. Trinity is the Father, Son, and Holy Spirit. There is no word Trinity in the Bible, but is found in the context how it is described. So yung text na binasa natin sa Matthew chapter 3, verse 16 to 17, ay makikita natin doon yung tatlong karakter. Ang context po kasi, makikita mo kung ilang karakter yun. Pero yung word of Trinity, wala ka talaga mababasa. Ano yung pinag-context ng iba? Kaya hindi sila naniniwala sa Trinity. Doon sa tatlong personalidad ng Diyos. No? Yung Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Number 2, what's the difference between the Father, Son, and the Holy Spirit? Ano ba yung pagkakaiba? Doon sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. Yung Ama ay siya yung lumalang ng langit ng lupa. Yung Anak naman ay nagkakawang tao. At ang Banal na Espiritu naman ay yung kapangyarihan ng Diyos. So doon sa ating teksto, makikita natin yung tatlong karakter, kayo yung kanilang inilalarawan. Ayun yung pinipicture doon sa text natin. Na ang Diyos na nasa langit ay siya yung makapangyarihan sa lahat. Siya talaga yung lumalang ng langit at lupa. Ito yung isa sa mga nagiging filosofiya ng ibang tao. Wala naman ang Diyos eh. Sige nga, dasal na kaya ang Diyos. Ang isang palatandaan na mayroong Diyos ay yung creation, yung nilalang ng bagay. Walang lumitaw dito sa mundo na hindi nilikha ng Diyos. Pero yung iba, lalo na kung science yung pag-uusapan, ang sabi ko sa science, nag-evolve lang, umiikot lang yung mga meteors, yung mga galaxy, at ito ay kung saan lumilitaw. Dahil doon sa init at saka sa lamig. At saka yung creation, ang sabi doon, noong science, yung tao ay galing sa
amoy. Yun yung malaking problema. Ikaw po, mapayag ka na ikaw ay galing sa amoy. Di ba hindi? So kaya, yun yung mga pagpapatunay na meron talaga Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. So yun yung katibayan. Itong creation, ang papatunay na merong malumikha. Kasi hindi lang basta limitaw kung ano mga bagay na hindi ito nilikha ng isang makapangyarihan ng Diyos. Pangalawa, ano naman yung naging papel ng anak, ng Diyos anak. Siya yung nagkatawang tao at isinupo ng Ama upang tutusin yung lahat ng kahilingan ng Diyos. Alam niyo po, yun lang yung layunin bakit isinupo ng Diyos ang Diyos anak ay upang tutusin ang mga taong pinilingan at ibalik doon sa kalagayan na kung ano yung meron sila, yung kalikasan ng Diyos. So gayon lang yung layunin bakit ang Panginoon Kristo ay nagkatawang tao. Para ibalik sa Diyos Ama yung mga nilikha niya na kanyang pinili. Pangatlo, how can there be three entities and one entity at the same time? Bakit pa mayroong tatlong alagayan? Yung Diyos sa isa naman yung panahon. Ibig sabihin, lahat yung tatlong persona ay meron silang angkop na panahon na nagkakaisa. Ibig sabihin, yung walang nagdidelay. So, yung Holy Spirit ay siya yung nandun sa lahat ng panahon at lahat ng lugar, yung tinatawag na omnipresent. Ang Diyos ay nasa lahat ng tao. Because the Spirit of God ay nandoon sa lahat ng lugar. No? Kahit doon sa buong Genesis, sabi doon, ang Espiritu ng Diyos ay nandoon sa lahat ng lugar lagi naroon ang mga bagay na inikha ng Diyos. So, gayon yung kalagayan. Kaya nga, ang tatlong persona ay kumikilos sa isang layunin. Hindi sila nag-aaway-aaway, hindi sila nagkukontrahan, hindi sila nagtutugalian. Isa yung layunin noong pag-kilos ng tatlong persona. Sabi dito, there are three forms of God as there is three forms of water, egg, and men. Yung halimbawa, yung picture ng tatlong persona, sabi ko sa little A, katulad ng tubig. Meron siyang hydrogen, meron siyang form ng solid. Ano yung solid? Yung yelo, diba? Ano yung liquid? Yung tubig, diba? At yung gas, ito yung kaya nag-evaporate yung tubig. Kaya umakit sa langit, nagiging ulan. So gayon, yun yung init. Mag-evaporate. Kano yung nagpakulungan ng tubig, di ba kung mapawis yun? So yun. Ganyan yung kalagayan. Pero tubig siya. Meron siyang tatlong anyo. Yung ito, merong balat, tapos may dilaw, at saka may puti. So ito, ang tawag doon. Meron siyang tatlong sangkap. Ganyan din yung tao. Di ba meron tayong tatlong sangkap? Ano yung tatlong tao? Yung ating katawan, yung ating kaluluwa, at saka yung espiritu. Pero doon sa hindi binigyan mo kapanganakan sa espiritu, katawan. Katawan lang at saka yung kaluluwa. Wala yung espiritu. Yan. So bakit ihiyambing tayo doon? Kasi tayo mga binigyan ng kapanganakan sa espiritu, ay matutulatin doon sa kalagayan ng Diyos pagdating ng panahon. Ito yung pangako ng Panginoon sa atin. We will become as God, katulad ng kalagayan ng ating Panginoon sa Kristo. Katulad ng kung paano tayo nilikha sa pamamagitan ng Espiritu, yung Espiritu na yun yung babalik sa Diyos Ama.
Yung katawan lupa natin, pabalik sa lupa. So, kaya yung kalagayan natin. Kaya yung tatlong persona ay naglalarawan sa ating mga mananampalataya sapagkat tayo yung pinaglalagyan noong kalagayan ng tatlong persona. Tayo yung buhay na larawan ng tatlong persona kasi nga nagtatalay tayo ng katawan, kaluluwa, at espiritu. So ngayon, ang Diyos Ama bilang manlilikha, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak ay nagkatawang tao, at ang Espiritu Santo ay kapangyarihan na ipinagkakaloob sa atin. So ngayon, paano natin kayo makikita? Okay. Ito yung lagi kong pinapaunawa sa inyo. Ang ating, kunyari, prayer natin. Ang prayer natin ay naka-address sa Ama. No? Para makita natin yung trabaho ng tatlong persona. Ang prayer natin ay naka-address sa Ama, ang aming Diyos na nasa langit. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, di ba? Sino sinder? Sino yung nagpapadala? Yung banal na Espiritu. Sa galing yung pinapadala ng banal na Espiritu, doon sa Espiritu na nasa atin. Hindi ko sa ating kaluluwa, hindi ko sa ating katawan. So ngayon, pag nananalangin tayo, ina-address natin sa Diyos sa langit, kaya nga ini-encourage natin yung bawat isa, kapag nag-pray tayo, ibigay natin yung tamang address ng panalangin. Huwag basta Lord, huwag basta Panginoon, kasi si Satanas nakikipag-agawan mo sa title na yan, mga kapatid. Gusto ko lagi paunawa sa inyo. Ano yung pag sinabi ng Panginoon? Sabi ni Satanas, action sa akin yun. Kaya dapat, kailangan malinaw sa descriptions. Kaya mo ka nananalangin doon sa Diyos Ama na nasa langit. No? At i-approve yun ng Panginoong Kristo. Yun yung trabaho ng Panginoon sa ating mga kapatid. I-address yun